Yung mga taong gutom, handang gawin yung mga bagay ngayon na hindi kayang gawin ng iba para magkaroon ng mga bagay bukas na hindi magkakaroon ang iba. Para magkaroon ng espesyal na buhay, dapat mong gawin ang mga espesyal na bagay. At kadalasan, ibig sabihin nitong magtrabaho ng husto at mahalin ang ginagawa mo. Walang ibang gagawa ng kinabukasan na gusto mo para sa'yo. Isang pagkakataon lang ang meron tayo para dumaan dito. Isang tira lang, isang buhay lang ang meron. Masyadong maikli ang buhay para magpalusot. Gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mo ang pangarap mo. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kung lahat tayo ay naging ordinaryo sa paggising, pare-pareho tayong mag-uumpisa. Pero nagdesisyon ka na hindi mo hahayaang ang mga pangyayari, bagay, tao o mismong buhay ang magdikta kung sino ka. Desisyon yan na kailangan mong gawing mag-isa. Walang ibang may sagot dyan kundi ikaw. Huwag ka nang maghintay na ma-feel mo. Huwag mong hintayin hanggat makita mo. Ang kabiguan lang nagiging permanente kapag pinili mong hindi na bumangon. Ang gagawin mo ngayon ang magtatakda ng kinabukasan mo. Tatanungin kita, ano ang nakikita mo sa hinaharap mo? Ano ang nagdala sa'yo dito ngayon? Ano ang dahilan at bumangon ka? Mas malapit ka na ngayon kaysa dati. Pakiusap, yung 15 minuto na yon, hindi sulit kapalit ng buong buhay mo. Hindi madali, pero sulit ito. Nagising ka ngayong umaga para habulin ang pangarap mo. At hanggang mahuli mo ito, kailangan mong magsakripisyo ng dating ikaw. Kapag gusto mo nang matulog, kailangan mong bumangon. Huwag mong takbuhan ang kahirapan, harapin mo ito. Lagi ang pinakamadilim bago sumikat ang araw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ibigay mo ang 120% araw-araw. Araw-araw ay panibagong simula. Huminga ka ng malalim, inhale, exhale. Bagong araw, bagong oportunidad. Kung makakaranas ka ng kabiguan, yakapin mo. Hindi lahat ng araw ay maganda para sa'yo. Hindi rin laging ayon sa'yo, pero laging may nangyayari. Kailangan mong gawin itong mangyari para sa tamang dahilan. Araw-araw, dapat naniniwala ka sa sarili mo. Araw-araw, dapat may sapat kang faith para maintindihan na nasa iyo ang kapangyarihan para magbago ng kwento. Tanging sarili mo lang ang kalaban mo. Maaaring nauuna sila sa labas. Pero kung natatalo ka sa loob, dapat mong lampasan yon. Tigilan mo lahat ng masasamang iniisip mo. Tuwing lilitaw yan, sabihin mong hindi. Kapag tinatamad ka at ang utak mo sinasabi 5 minuto pa, tapusin mo, bumangon ka na agad. Gamitin mo ang 5-second rule gaya ng sabi ni Mel Robbins. May 5 segundo ka para kumilos o wala na. Kaya huwag ka nang maghintay pa. Bumangon ka, gumalaw ka, magtrabaho ka, ibuhos mo lahat. Minsan maganda ang simula mo. Masigla, tumatakbo, ginagawa lahat ng kailangan, but habang tumatagal, sumiseryoso ang pagsubok. Sisimulan kang banggain ng buhay ng mga tao, parang guguho lahat. Wala ka nang maibigay, pero kailangan mong humanap pa ng paraan. I-on mo yung grind switch. Kahit madungis, madumi, gawin mo ang kailangan gawin. Ibigay mo lahat mo, lumabas ka, ibuhos mo lahat. Panahon na para magliyab ka. Mabuhay ka ng may passion at ilagay mo ang sarili mo sa posisyon na gawin ang gusto mo araw-araw. Gumising ka at magtrabaho ng husto kasi ang mindset ng greatness, alam na ang paghihirap ay nagpapalakas. Ang resiliency ay daan sa tagumpay at brilliance. Gumising ka, bumangon ka, ibigay mo puso at kaluluwa mo. Maaga akong nagising, late akong natulog. Grind mode ako. Kailangan mong makita ang araw at ang sarili mo para mabuhay ka sa shine mode. Hindi ito sprint, marathon ito. Kung hindi mo pa nararating ang gusto mong marating, panahon na para mabuhay sa redesign mode, refine mode. Dito ka inilagay para manalo. Huwag mong katakutan ang mahirap na trabaho. Huwag kang matakot mag-grind pa. Huwag kang matakot pagpawisan. Siguradong magbabago ang buhay mo niyan. Pati pag-iisip mo, lalawak ka, di ka liliit. Gumising at magtrabaho. Ang mindset ng greatness, ganado sa tagumpay at alam na agad sa simula ang ending. Kung hindi mo kayang bumangon at magsimula, paano ka mananalo? Kung hindi mo kayang lumaban at magsikap,
Paano mo mararating ang next level? Paano ka magtataas ng championship banner ng buhay mo kung hindi mo kayang magsimula? Panahon ng baguhin ang pananaw mo. Totoo, kailangan mong magbigay para may makuha. Magkakaroon ka ng masasamang araw, pero tuloy lang. May mga oras na gusto mo nang sumuko, pero tuloy pa rin. Ladies and gentlemen, napaka-importanting bahagi ito ng buhay mo. Desisyon mo ito, personal. Walang ibang may sagot kundi ikaw. Kapag ang pressure ng buhay nagsimulang pumatong, alam mo na yan dahil magbibigay ang buhay ng taas at baba, bundok at lambak. Sigurado ako, merong ilan sa inyo na may kwentong puno ng ups and downs, masaya at malungkot na araw. Siguro yung iba mas marami pang dinaanan na hirap, trauma o bagay na mahirap intindihin ng iba. Ang pressure, pwedeng gumawa ng diamante o magpalobo lang ng tubo. Pressure, hindi yan ang problema. Sa totoo lang, mga challenges mo noong 2024 at 2023, pati yung mga dinaanan mo nitong mga nakaraang taon. Baka hindi pa yun ang pinakamahirap mong haharapin. Baka sa iba, sobrang sakit na. Baka may nawala sa'yo. Baka may mabigat na trauma. Yung iba abuso, may matinding sakit. Pero para sa karamihan, ang hirap ng 2023 at 2024 ay hindi pa ang pinakamahirap mong haharapin sa buhay. Ang buhay ay pataas, baba, pressure, insecurities, at hamon. Ang tanong sa atin, anong gagawin natin sa pressure na nararanasan natin? Hahayaan mo bang sirain ka? O haharapin mo ang hindi komportable, kwento mo mismo, at mapanindigan na ang pressure, hamon, o kahirapan ay pwedeng maging mahalaga kung kokontrolin mo ito. Hawakan mo ang pressure. Kontrolin mo ang sarili mo, reactions mo, at paano ka tumugon. Ang pressure, pwedeng gumawa ng diamante. May mga pagkilos at ugali na nabubuo natin sa pagdaan ng panahon. Karaniwan, hindi sinadya. Hindi natin sinadyang magkaroon ng negative na habits o pag-iisip. Madalas nadadala tayo ng mga tao sa paligid natin, na-i-expose, nadadala sa proximity, nakakahawa. Sigurado akong may kaibigan ka na mahilig magbitaw ng isang phrase tapos maya-maya, ikaw na rin nagsasabi. Baka nag-comment na rin sa'yo parents mo, "Uy, para ka na si ganito." Nahahawa tayo sa isa't isa. Ako, nakuha ko sa tatay ko ang mga coping mechanisms niya. Nagpapanggap ng ngiti, kunwari okay sa labas, pero nung mag-isa ako, hirap ako, tahimik ako na sumisigaw, pero walang boses. Totoo niyan. Umabot ako sa punto na hindi na ako maghihintay bukas, next semester, o kung kailan pa para magbago. Diyan mismo, sa gitna ng kahirapan, tumindig ako. Na-realize ko, gumagana ang sipag. Gawin ang tama, maganda ang balik. Walang maling oras para gumawa ng tama. Ang sipag at tamang pagpili, laging may dulot na oportunidad para sa pangarap mo. Plano mo, lahat ng pinapangarap mo magsisimula ng magkaanyo. Nahanap ko ang tapang sa gitna ng bagyo na harapin mismo ang kinatatakutan ko, ang sarili ko. Pangako ko, transparency at accountability, at ang pagkaalam na may skin in the game tayo. Action yan, choices yan, yan ang susi. Kapag gumawa ka ng tama at tinrato mo ang tao kung paano mo gustong itrato ka, bukas ang pinto kahit may unos sa buhay mo. Huwag mong kalimutan na critical thinker ka. Kaya mong magproseso, mag-isip, mag-analyze ng data, at gumawa ng konklusyon. Nasa iyo yun. Huwag kang pumayag sa mas mababa sa tunay at totoo. Kung gusto mong makarating sa lugar na hindi mo pa napupuntahan, gawin mo ang bagay na hindi mo pa nagagawa. Sabihin mo ang hindi mo pa nasasabi. Pumunta ka sa parte ng sarili mong hindi mo pa napupuntahan. Hindi ka sentensiyado sa buhay mo ngayon. Pinili mo ito. Nararamdaman ko na sinusubukan kong baguhin ang gear ko. Kasi napansin ko nitong mga nakaraang taon na ang mga bagay na akala ko normal lang, pwedeng mawala sa akin. Kaya ngayon, tuwing may pagkakataon akong maglektura, makipag-usap o maghamon ng tao, kahit mula sa simple lang, ginagrab ko, healing ko, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa sarili ko. Na mabuhay ako sa paraan na paggising ko, haharapin ko ang sarili ko sa salamin, at tapat kong haharapin ang sarili ko. Determinadong ayusin ko ang mga conflict sa loob ko. Committed ako na maging bukas at tapat tungkol sa aking mga ugali.
kung paano ako kumikilos, at kung paano ko ginagamit ang aking oras, enerhiya, at focus. Hayaan mong ibahagi ko ito sa iyo. Ang pinakamadaling bagay na nagawa ko ay magkapera ng $1,000,000. Ang pinakamahirap, maniniwala akong pwede rin ito mangyari sa akin. Lahat tayo gusto nating may gawin. Gusto nating maging somebody. Gusto nating makarating sa kung saan. Para mangyari ang mga bagay na yan, kailangan nating itigil yung automatic nating paghanap ng excuse. May tadhana kang kailangang tuparin. May purpose ka na kailangang tahakin. May mga tests kang kailangang ipasa. May mga bagay na kailangang pagdugtungin. May mga kwarto kang kailangang lakaran. May mga stage kang kailangang tapakan. At may mga mesa na dapat mong upuan. Kailangan mong maglagay ng panibagong mindset sa sarili mo. Kailangan mong baguhin ang iyong pag-iisip. Ready na akong gawin to para sa pamilya ko. Ready na akong gawin to para sa nanay ko. Ready na akong manalo para sa tatay ko. Ready na akong gumawa ng history at gawin ang bagay na akala ng tao hindi ko kayang gawin. Madalas nating napagkakamalan na yung comfort ay fulfillment na. Pero, let me tell you, ang comfort katumbas ng pagiging kampante. Ang accomplishment tungkol sa paglabas sa comfort zone. Pinili kong hindi maging ordinaryong tao. Karapatan kong maging uncommon kung kaya ko. Hinahanap ko ang opportunity, hindi security. Gusto kong sumugal, mangarap at magtayo, mabigo at magtagumpay. Ayaw kong mamuhay ng patigil-tigil at kulang lagi. Mas gusto ko ang challenges kaysa guaranteed na buhay, yung thrill ng tagumpay kaysa yung boring na kapayapaan. Hindi ako yuyuko kanino man, hindi ako magpapadaig sa anumang banta. Heritage ko ang tumayo ng tuwid, maglakbay ng walang takot, harapin ang mundo ng matapang at sabihin, ako ang gumawa nito. Sino ba ang nagdududa sa'yo? Yan ang hindi problema. Ang totoong problema ay pag ikaw mismo ang nagdududa sa sarili mo. Kapag nagdududa ka, wala kang natatapos. Kapag nagdududa ka, bawat balakid, pabalik-balik ka lang. Kapag nagdududa ka, mas mahirap lahat. Sa lahat ng nagdududa sa'yo, hindi pwedeng ikaw pa ang magduda sa sarili mo. Kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Kailangan mong paniwalaan ang kakayahan mo. Kailangan mong maniwalang kaya mong manalo. Isa lang ang pagkakataon mong dumaan dito. Isa lang ang chance natin. Isa lang ang buhay natin. Sobrang ikli ng buhay para puro dahilan. Ang kausap ko dito, yung mga game changers, yung mga handang harapin, kahit anong bahagi ng sarili nila na hindi ko mausap sa napakagandang kinabukasan nila. Kapag in love ka sa kung sino ka dapat maging, sa anong dapat mong tuparin, at sa mga bagay na dinestino talaga para sa'yo. Walang day off. Huwag ka nang maghintay pa ng isa pang sandali. Huwag ka na maghintay pa ng isa pang araw, ng isa pang minuto. Oo, malungkot minsan, mahirap. Kailangan ng disiplina at tiyaga. Mindset ito. Hindi pa tapos hanggat hindi ako panalo. Mga taong laging may excuse, hindi nakadikit sa destinasyon nila. Wala silang endgame, wala silang goal. Hinayaan nilang maging mahina ang sarili nila. Natutulugan sa kumot ng excuses. Pero, tanong ko lang, may nananaginip ba dito? Ready na ako. Tara, sabay tayo. Ready na ako. Ulitin natin. Ready na ako. Isipin mo to bilang wake-up call mo. Marami kasing di nauunawaan na ang sakit ay bahagi ng buhay. Hindi mo maiiwasan. Walang landas na walang sakit. Kahit ano pang hinahabol mo, kahit sino pa ang tinadhana mong maging, hindi mo makukuha yan ng walang sakit. Lahat daraan sa pagsubok, hirap at giants. Kahit pa single ka, married, stay-at-home parent, entrepreneur, empleyado, guro o athlete, sakit ay parte ng buhay. Kung masasaktan din lang ako, kung dudugo ako, kung iiyak ako ng ganito, hayaan mong umiyak ako kasi nasa best shape ako ng buhay ko. Hayaan mong umiyak ako dahil kinaya ko ang uphill battle. Hayaan mong umiyak ako kasi binubuo ko relationships, negosyo at legacy ko. Hayaan mong umiyak ako kasi masakit, pero may reward sa kabilang dulo ng sakit na to. Hayaan mong umiyak ako dahil pumasa ako sa test, dahil binigay ko lahat ng meron ako. Pinili ko ang mahirap kasi lahat ng bagay may hirap. Gumawa ng desisyon, dadating ang sakit. At pag nasanay ka sa sakit at hirap, madadama mong kahit magplan ka pa,
Kahit anong aral mo, hindi mo maiiwasan talagang masaktan minsan. Kahit ano pa yan, pagpapapayat, bago kang diet, bagong relasyon, bagong mindset, bagong ugali, hindi importante ano ang gusto mong gawin o maging. Kung hindi ka mag-gym, masasaktan ka. Pero kung mag-gym ka rin, masasaktan ka rin. Masisira ang muscles mo. Pero may reward sa kabila nun. Walang regrets kapag inalagaan mo ang sarili mo. May reward ang healthy decisions, discipline, longevity, influence, power. Ano ba ang gusto mo? Resulta, reward, o regrets? Nasa iyo yan. Piliin mo ang mahirap. Sakit ay bahagi ng buhay, hindi maiiwasan. Piliin mo ang sakit mo. Lahat may plano hanggang mabigla ka ng buhay. Hindi tayo handa sa sakit at nung dumating, hindi natin na-process. Ang pagproseso ng sakit ay skill na dapat matutunan. Pera yan. Gusto mo ng future, ng next level, ng bukas, ng manifest, kailangang maging pamilyar ka sa sakit. Sakit ng disiplina, sakit ng paglago, sakit ng pagkatuto, sakit ng pagbibigay, sakit ng pagpapatawad. Masakit ang lahat. Kaya, piliin mo ang sakit mo. Piliin ang mahirap. Darating at darating na may sakit kang mararanasan at kailangan maproseso mo ito ng maayos. Tandaan mo, hindi maiiwasan ang sakit. Mahirap mag-let go ng nakaraan. Mahirap i-share ang oras, talento at yaman mo. Mahirap magbalanseng work at life. Mahirap matuto ng bagong skills. Mahirap manatiling stagnant. Mahirap maging workhorse. Mahirap maging tamad. Mahirap matutong mag-manage at mag-alaga ng relasyon. Mahirap matuto sa karanasan mo. Mahirap gawing mensahe ang kaguluhan mo. Lahat mahirap. Mahirap kumapit, mahirap din bumitaw. Pero ang reward sa dulo ng maraming hirap na ito, worth it. Piliin mo, reward o regret. Laging may reward at regret sa bawat desisyon mo. Hawakan. Matatapos din ang sakit. May expiration date ang sakit at pag natapos, yan, may susunod ulit. Pero mas malakas ka na kasi nalampasan mo na yung una. Lahat gustong mag-resurrect pero walang may gustong masaktan at mamatay sa sarili nila. May sakit na sumasakit lang at may sakit na bumabago sa'yo. Kaya ngayon, isa lang dapat gawin, magdesisyon. Piliin mo ang mahirap, bangon at lumaban. Hindi ka pwedeng magtambay hanggang tanghali tapos mag-expect ng great things. Hindi gumagana yan. Ang makukuha mo sa buhay, eksakto kung anong effort mo. Control, Alt, Delete. Control-in mo sarili mo. Baguhin ang thinking mo. I-delete negative vibes. Manifestation ito. Ano bang destiny mo? Gumising ka, may next level palagi. Hindi responsable ang buhay sa kung paano mo aalagaan ang mindset mo. Hindi responsibilidad ng buhay ang positive attitude mo. Buhay ka pa. Tumitibok pa ang puso mo. Tuloy dapat ang journey mo. Tigilan mong malunod, matutong lumangoy. Huwag mong sisihin ang buhay kung nadapa ka. Huwag mong sisihin ang buhay kung yung relasyon di nag-work out. Huwag mong sisihin ang buhay kung di naging okay yung trabaho mo. Hindi buhay ang hadlang. Kailangan mo lang maging mas matatag kaysa sa sitwasyon mo. Alamin mo, ano ba laman mo? Ano ba ang DNA mo? Ano bang mentality mo? Ano mga skill mo? Simulan mo nang isulat ang vision mo. Ano ang goals mo? Ano ang financial goals mo? Ano ang mga layunin mo sa mga relasyon? Ano ang mga spiritual goals mo? Simulan mo ng pag-isipan ang mga yan. Buhay ka pa para sa isang rason. May namatay ngayong araw, pero ikaw, nandito ka pa rin sa sandaling ito. May pagkakataon ka pa. Kapag kumilos ka, kapag may dedikasyon ka, kapag ipinapakita mo ang passion mo, kapag ginagawa mo ang trabaho, mahirap hindi magwagi. Ang mga limitasyon, sa isip lang yan umiiral. Maraming pagsubok ang darating. Maraming bagay ang haharap sa iyo. Darating ang oras na gusto mong sumuko, pero wala kang pahintulot para gawin yan. Kailangan mong ipagpatuloy ang laban. Anong silbi ng greatness mo kung di mo panindigan? Paano mo mapapanindigan kung sino ka talaga sa loob kung hinahayaan mong kumbinsihin ka ng lahat na hindi ka karapat-dapat? Dalawa lang ang option mo, pwede kang sumuko o bumangon. Ito na ang araw mo, bumangon ka at talunin ang sarili mo kahapon. Ano ba ang bumubuo sa'yo? Ano ba ang mentality mo? Ano ba ang mga skills mo? Tara na, simulan mo nang isulat ang vision mo. Kailangan kitang bumangon at magtrabaho. O baka di mo nadirinig ang sinasabi ko.
Sabi ko, lahat nagsisimula sa mindset mo. Ang tunay na kahulugan ng mindset ay siyang nagtutulak sa atin sa tagumpay at achievement. Ang mindset kung saan nagsasama ang disiplina, lakas, kumpiyansa, at ambisyon ay makapangyarihan. Maging tapat, maging produktibo, alisin ang destructive mindset. Iparinig mo sa mundo na mahalaga ka. Maniwala ka sa bawat hakbang na ginagawa mo. Alam kong may duda ka. Alam kong may uncertainty ka. Ayaw mo ang itsura mo sa salamin. Ayaw mo kung paano itsura ng pera mo. Ayaw mo rin ang kalagayan ng mga relasyon mo. Yung mga taong binigay mo lahat, patuloy ka pa ring iniiwan. Alam kong pakiramdam mo parang stuck ka. Parang pababa ka ng pababa. Parang di ka pinapansin. Parang di ka binibigyan ng halaga. Pero pakinggan mo, ito na yung araw na magbabago ang lahat. Bumangon ka, Roger. Bumangon ka at simulan mo na. Iyan ang magpapahiwalay sa iyo sa karamihan. Hindi ka natatakot maging uncomfortable. Bumangon at magsimula. Gumising na may bagong sigla. Gumising na may bagong passion. Kailangan mo lang maging 1% better kaysa kahapon. Kung kaya mong maging 1% better kaysa kahapon, progreso na yon. Sabi ko nga, nagigising ako alas 3 ng umaga araw-araw. Minsan, paggising ko alas 2:45 na. Tinitingnan ko yung orasan at sinasabi ko, oh, may usapan tayo. 3 na halos, 45 minuto pa lang technically. May 15 minuto pa ako. Pero naiisip ko, kung matutulog pa ako uli ng 15 minuto, walang garantiya na magigising pa ako ng 3. Baka magising na ako ng alas 4, alas 5 o alas 6. Ang meron lang ako ngayon. Worth it ba yung 15 minuto para iantala ko yung pangarap ko? Ipapagpaliban ko ba yung lahat ng gusto ko para lang sa 15 minuto na tulog? Nandyan na lahat ng pinapangarap ko. Ano yon? Ano yung pinakamahalaga mong sinasabi sa sarili mo na gagawin ko to? Tutuparin ko mga pangarap ko. Pakiusap ko lang, huwag kang maging magaling lang kapag nandoon ka, kundi maging magaling ka talaga kahit umalis ka na. Pumasok ka sa beast mode at manatili doon. Isang buhay lang meron tayo. Oras na para tapusin at gawin mo na. Pagod ka na ba kakaisip? Iniisip mo ba lagi ang risk kaysa reward? Nakafocus ka ba sa hirap ng proseso kaysa sa tagumpay pagkatapos? Nakikinig ka sa maling tao? Mali ang mga boses na pinapakinggan mo? Mali ang mindset na sinubscribean mo? Tigilan mo ang paghihintay na game ka. Tigilan mo ang paghihintay ng perfect na pagkakataon. Hindi darating yon. Hindi mo laging feel gawin. Di mo laging kita ang result, di mo laging hawak ang resources, di mo laging may aabutan sa'yo. Ang tanong, gaano mo ba talaga to gusto? Handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang magbitiw ng ibang bagay para dito? Handa ka bang magtiyaga, maging consistent? Pagod ka na ba sa version mo ngayon? Ang premyo, napupunta sa pinakamasipag sa silid na yan. Bilang individual, kailangan mo buuin ang schedule mo, ayusin ang buhay mo, ayusin ang mga salita mo, ayusin ang puso mo, taasan ang aksyon mo. Dapat lahat ng gawin mo, phenomenal, para yung pangarap mong buhay, maging realidad. Hindi ka nagbibigay ng 120%, hindi ka all in. Pero kapag dumating ka sa point na talaga namang ginagawa mo kung anong sinabi mong gagawin mo, makakarating ka na sa next level. Tara na. Sa huli, kahit ilang motivational speech pa pakinggan mo, kailangan mo pa ring bumangon at pumili na tapusin mo na, gawin mo na. Kung naririnig mo ako, kung pagod ka na sa kinalalagyan mo, pagod ka na hindi natatamaan ng goals mo, pagod ka na, di ka intentional, assertive, at consistent, nariyan na sa'yo lahat ng kailangan mo para magsimula. Tigilan mo na ang paghihintay na magbago ang panahon sa buhay mo. Tigilan mong hintayin ang perfect chance. Tigilan mong hintayin na may tumulong. Tigilan mong hintayin na maniwala sa'yo ang lahat. May mag-cheer sa'yo. May mag-affirm sa'yo. Pangmalupit ang mga pangarap mo. Pangmalupit ang bank account mo sa pangarap. Pangmalupit ang buhay na gusto mo sa sarili mo. Pangmalupit ang mga ginagawa mo at paraan ng pamumuhay mo. Pero ikaw mismo, average ka lang.
Hinahamon kitang umangat mula average, maging good, mula good, maging great, mula great, maging phenomenal. Tama na, ayoko na dito. May mga bagay akong kailangang gawin. May mga assignment akong kailangang tapusin. May destiny akong kailangang tuparin. Sawa na ako. Hindi ko natitiisin pa ang lugar na to na puno ng sakit at problema. Lahat ng tao may pangarap, lahat may goal, lahat may gusto sa buhay. Pero karamihan sa inyo ngayon, naka-idle ang beast mode ninyo. Hindi pa nakabukas. Pag alis mo dito, malalaman mong ibang level na ang buhay mo kapag natutunan mong buksan yung switch na yon at panatilihin ito. Lahat ng tao may purpose. Lahat ng tao may pangarap. Lahat may gustong marating, maranasan o marating. Pero pinalaki tayong mahalin ang convenience. Ang totoo, napaka-convenient magdahilan. Bigyan kita ng ilang bagay na pwede mong gawin para maitigil ang paggawa ng excuse, para maiwasan mo ng balik-balikan ang lugar na tinatawag na convenience. Tigilan mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Rule number 1. Patayin mo ang comparison game. Wala ako sa kanila. Di ko kaya gawin tulad nila. Di ako kasing tangkad, di ako kasing lakas, di ko afford gaya nila. Tama na. Hindi dahil sa magulang mo. Hindi dahil sa coach mo. Hindi dahil di ka ginawa ng highlight reel para sa scholarship, tama na ang pagbibintang sa iba. Kailan ka titingin sa salamin at titigilan ang pagkukumpara ng sarili mo sa iba? Kinukumpara natin lagi ang itsura natin. Kwento natin sa kwento nila. Relasyon natin sa relasyon nila. Araw-araw, ginagawa natin yon. Para kang natatakpan ng kumot, tinatago mo lang ang totoong problema. Takot. Ang totoo, di mo pa nagagawa dahil takot ka. Siguro, pag paulit-ulit mo ito pinakinggan, tatagos din sa'yo. Tama na ang dahilan. Excuse lang yan, pampaganda lang, kumot lang, convenience lang na palagi nating binabalikan kasi masarap ang pakiramdam. Pero ang totoong issue, ang namamaga, takot. Takot tayo. Kaya maging committed ka na maging champion, committed na maging warrior, committed mag-focus sa goal. Yan talaga ang pinaghihirapan mo. Manatiling gutom para sa tagumpay. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo at maniwala sa sarili mo. Takbuhin mo ang mile na yan. Pag natakbo mo na, isa pa. Pag napapagod ka na, buksan mo yung second at third gear. Pag parang bumibitaw ang kapit mo, maghanap ka ng ibang paraan para tumibay ka pa. Huwag mong i-give up ang sarili mo. Huwag mong i-give up ang opportunity. Huwag mong i-give up ang tagumpay. Huwag mong i-give up yung pagiging best version mo. Bakit ka nandito? Tingnan mo ang paligid mo. Sa huli, kailangan mong maunawaan na pag magka-problema, kailangan tiyakin mong ikaw ang huling nakatayo. Matatag, matibay, at handa para sa kahit anong haharapin. Kapag ang isang tao in love sa kung sino siya, tinawag na maging. Kung ano siya, tinawag na tuparin. At kung anong destiny para sa kanya. Walang day off. Walang light days. Hindi ako parang switch ng ilaw na pwede mong patayin. Hindi ako kailanman mapapatay. Araw-araw, ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Ganun kalaki ang pangarap ko. Walang excuse, walang sakit, walang problema, walang humps, at walang distraction na makakapagpahina sa akin. Hindi ako switch ng ilaw. Hindi mo ako kayang patayin. Gusto ko to araw-araw. Ipakita mo sa mundo ang isang bagay na di pa nila kailanman nakita sa'yo. Ipakita mong may espesyal, may kakaiba. Hindi ka patapos. Tuloy lang, laban lang, push lang, huminga ka lang. Intindihin mong ito na yung oras. At oras mo to, pagtrabahuan mo. Sulitin mo ang bawat tagumpay. Pagtawid mo sa finish line, tumingala ka sa langit. Itaas mo ang mga kamay mo, huminga ka ng malalim. Dahil nakaabot ka. Kung importante talaga sa'yo, gagawan mo ng paraan. Hindi mo na kailangan maghanap ng excuse. Magiging madiskarte ka. Hindi lang to tungkol sa achievement, effort ang mahalaga. Sige, pakinggan mo to. 3 bagay. Trabaho. Ano ibig sabihin ng trabaho sa trabaho mo? Unang-una, aralin mo, trabaho mo. Naririnig mo ba ako? Araw-araw kang pumapasok pero di ka gumagaling. Kasi hindi mo inaaral ang ginagawa mo. Literal, aralin mo, trabaho mo. Kung naglalaro ka ng football, basketball, or isa kang guro. Kung guro ka,
Kumuha ka ng kamera at ilagay sa classroom. Tigilan mong puro principal lang ang nag-o-observe. Dapat ikaw mismo, aralin mo sarili mong gawa. Dapat ikaw ang sarili mong performance coach. Tignan mo ginagawa mo, paano, kailan, at bakit mo ginagawa. Aralin mo trabaho mo. Pangalawa, makinig ka, level up tayo. Ikritik mo trabaho mo, suriin mo, sukatin mo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Ako mismo ang pinakamabisang kritiko ng sarili ko. Hindi ako umaasa sa YouTube comments. Hindi ako kumukuha ng feedback lang ng iba. Palagi kong sinusuri, hindi lang tinitignan. Kinikritiko, ine-evaluate at sinusukat. Hindi mo kayang umangat kung di mo sinusukat trabaho mo. Kailangan alam mo nasaan ka para malaman mo saan ka pupunta. Kailangan mong ikritik ang sarili mo. Pangatlo, mag-reflect ka sa trabaho mo. Minsan kailangan umatras muna, tumingin sa malayo. Mag-reflect. Isipin mo paano mo ginagawa ang ginagawa mo. Planuhin ang mga galaw, pag-isipan lahat. So, eto kailangan mong gawin. Aralin mo trabaho mo, ikritik mo trabaho mo, at mag-reflect ka. Kung magagawa mo to, aabot ka sa next level. Tigilan mong basta pumapasok lang. Tigilan mo ang paulit-ulit lang. Gusto ko araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, gumagaling ka sa ginagawa mo. Tigilan mong laging naghahanap ng promotion o dagdag sweldo kung hindi ka naman nag-i-improve. Walang magi-increase sa paligid mo kung sarili mong performance hindi mo pinapabuti. Gaano mo ba talaga kagusto? Gusto mo ba to kasing tindi ng paghingang kailangan mo para mabuhay? Sinasabi mo wala ka ng growth. Nagawa mo na lahat. Kung buhay ka pa, may magagawa ka pa. Kung buhay ka pa, may growth pa yan. Naiintindihan ko yan. Kailangan i-upgrade lahat ng ginagawa ko. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Dapat gumagaling. Kayo dyan, pumapasok nga. Pero kung teacher ka last year at pareho ka pa rin ngayon, may problema. Kailangan tumataas ang performance. Pero ito ang problema. Hindi ito pang weekend lang. Commitment to. Kung gusto mo magtagumpay, hindi ka pwedeng pabebe. Walang gitna. Kung gusto mo ng lubos, huwag mong bilangin ang gastos. Kasi kapag binilang mo, makikita mong mabigat at pwedeng sumuko ka. Pasukin mo ng buo. Huwag mong bilangin. Gagawin ko kahit ilang push-up, sit-up, ulit, basta kailangan. Aaralin ko, babayaran ko. Kasi pag binilang ko, baka sumuko ako. Baka bumigay ako. Walang bilangan. Di mo binibilang bawat hinga mo. Huwag mong bilangin ang gastos sa pangarap mo. Bibigyan kita ng dalawang pangalan, LeBron James at Dirk Nowitzki. Parehong may championship, si Dirk nag-champion. Masaya, pero after a year, anong nakita mo? Wala, bumaba lahat. Assist, rebound, scoring, lahat pababa. Ngayon, si LeBron, nag-champion din, pero lahat pataas. Assist, scoring, depensa, shooting, all up. Gusto mo ng mas mataas na sweldo, promotion, legacy? Dapat ikaw ang umakyat. Hindi pwedeng ganun ka pa rin. Tapos inaasahan mong magbabago paligid. Kung paulit-ulit ka lang, pareho lang ang resulta. Trabahuhin mo ng husto to. Tapos balikan mo. Makikita mo rewards. Makikita mo mga nagawa mo. Hindi mo binibilang, basta makita mo. Nagtagumpay ka. Kung ibibigay mo sa akin mas mataas na performance, makinig ka. Tataas din kita mo. Tataas din responsibilidad mo. Walang magbibigay ng dagdag na hirap kung di mo kaya yung hawak mo na. Ang future, ang mahal. Hindi ko alam ang gusto mo pero lahat tayo. May gustong abutin, may gustong marating. Kaya lang, madalas di natin natatamaan kasi di natin tinitimbang presyo. Ito mga kailangan mong isakripisyo ngayon. Una, oras. Kailangan matutong mag-sacrifice ng oras. Kung gusto mo maabot, kung gusto mo maging ganito, kailangan mo matutong mag-alay ng oras. Hindi pwedeng future kung di mo kayang gumising ng alas 3, alas 4, alas 5 ng umaga. Hindi mo maabot pangarap mo kung tulog ka pag gising ang mundo. Dapat matutunan mong gumising kahit tulog pa lahat. May 24 na oras ka lang, dapat marunong ka mag-manage. Ibig sabihin,
Di ka pwede mag-binge ng paboritong show kada araw, di ka pwede laging naka-Facebook, di ka pwedeng gawin lahat ng gusto mo buong araw, tapos aasa kang magtatagumpay ka. Hindi magaganap yon. Pangalawa, comfortable. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Kung gusto mo ng tagumpay, kailangan lumabas ka dyan. Yung iba, may financial, relasyon, o health goals, pero komportable na, maski toxic na yung relasyon, o overweight na. Pero tanong ko lang, may tao bang nanonood dito na pagod ng maging komportable? Pangatlo, mga dating bersyon ng sarili mo. May kirot, inis, at sakit sa atin pag sumusuong tayo sa bagong yugto. Pero dala pa rin natin dating sarili. Bawat season, may bagong bersyon ka dapat. Bagong disiplina, focus, layunin. Isakripisyo mo ang luma mong sarili. Alam ko, nagse-celebrate ka pa rin ng mga maliit na panalo, mga achievement 5 taon, o 2 taon na ang nakalipas, pero kailangan mo ng salamin. Magpaalam ka sa lumang ikaw. Sa susunod na 3 hanggang 6 na buwan, ipagmamalaki mo ang sarili mo. Sunod na kailangang bitawan, takot, pride, at ego. Sa marami sa atin, takot ay nakatago sa loob ng pagiging rasyonal. At pagiging praktikal, ang takot ay nagkukunwaring pagiging planado. Nagpaplano lang ako sa proseso. Maghihintay muna ako. Dadaan lang ako sa lahat ng dapat pagdaanan at ipoproseso ko lahat. Ang takot nagkukubli bilang proseso. Kaya kinakausap kita ngayon. Kailangan mo ng salamin. Itali mo ang espiritu ng takot at sabihin mo sa sarili mo, hindi ako natatakot. Kung tatanungin mo ako kung ano ang kinakatakutan ko, hindi ako natatakot magsimula. Ang kinatatakutan ko ay yung hindi ko kailanman sisimulan. Takot akong hindi magawa ang potensyal ko. Takot akong hindi ko mailabas ang bersyon ng sarili ko na nakatakdang maging ako. Ang susunod mong kailangang isakripisyo, ang bisyo mo. Hindi ko alam kung ano ang bisyo mo. Kung papapayat ka, baka ice cream, chips, cupcakes o cookies ang bisyo mo. Kung gusto mong mag-improve financially, baka paggastos sa damit, entertainment, pagkain o gala. Minsan, kailangan mo talagang isuko yon. Maaaring ngayong buwan, quarter o taon. Habang buhay na disiplina ang usapan. Kaya mo bang isuko ang mga kinagawian mong bagay? Kaya mo bang iwan ang bagay na parang sumasanib na sayo? Yung iba sa inyo, sinasaniban na ng social media. Hindi na ito alipin, kundi amo na siya. Magandang alipin ang social media, pero napakabangis niya bilang amo. Kaya mo bang isuko ang social media? Kaya mo bang isuko ang oras mo? Kaya mo bang isuko ang sarili mo? Kaya mo bang isuko ang isipan mo? Kaya mo bang isuko ang kagustuhan mo? Kaya mo bang itigil ang pagpili sa mga bagay na nakakapatay sa iyo? Kung gusto mong matupad, kung gusto mong mag-manifest, kung gusto mong gawin tong bagay na ito, kailangan mo ng tibay ng loob, maniwala ka. Simulan mong bigkasin ang tibay ng loob at tiyaga sa sarili mo. Maniwala ka. Kung gusto mong maging extraordinary, hindi sapat ang ordinaryong sakripisyo. May mga level ang sakripisyo. May mga sakripisyong ginagawa ng lahat sa iba't ibang yugto ng buhay. At may mga extraordinary sacrifices.